Sir, sino ba ang napipisal nyo na karapat-dapat ngayon sa tatlong naglalabanan? Ideally, dapat nakabalance. Kung ang president ay nasa north, yung mga nasa baba ay sana sa ibang lugar, Visayas or Mindanao. Sa tanong nyo kanina ay yung mga choices na binigay ninyong speaker, yung isa ay Ilonggo or yung isa ay Ilocano. Ideally ay balance. Pero mas maganda ganito. Kasi sa mga, one of the worst speakers ever side story lang ha. Nung ako'y nag-aral po sa UP College of Law, 5 ang naging kaklase ko na kilala ko. Yung isa si Pia Cayetano, si Jesus Padero, si Coco Pimentel, at saka si Kiko Pangilinan. Ito, classmate ko to. Sa 5 yan, ito lang ang hindi ko kasundo. Doon pa lang na, kasi 1980 na yan pumasok sa UP College of Law. At that time, wala na siyang ibang bukang bibig. At that time yung, di ba, very eloquent siya pagsalita, no? Pero pagka yung topic na pupunta kay Cory, si Cory yung president at that time, parang dragon na umaapoy yung bunganga niya. Tapos ngayon naman, pagka nagsasalita siya, very articulate siya. Pero pagdating sa ayuda, kunyari may mga tao mamimigay ng ayuda, paano siya magsalita? Nagkakaintindihan na okay, may pera, may bibigyan. Kaya mapapansin ko, money talks Money talks nagkakaunawan kahit buwan ng nagkakaunawan na Pero pera na ito Sagutin ko muna yung yung tungkol dun sa bakit yung Senate hindi kami nananawagan. Iba-ibang grupo to. So iba-ibang posisyon yan. Pero sa amin kasi, sa akin personally, I'm talking personally, ipinasa kasi sa Senado yung trabaho Ipinasa yung obligasyon ngayon ng Senado na mag-react. Legally and constitutionally, trabaho nila yun. Kung walang umakyat sa Senado, walang mangyayaring impeachment. Inakyat na sa Senado Actually sa House nga sabi nila impeach na. Ngayon, nakita naman natin yung huling mga actions ng 19th Congress, especially the Senate, kung paano nila hinandle yung impeachment complaint against VP Sara Duterte. Sa akin, nakikita ko na binabalansin nila. Although alam natin, meron tayong nakikita na meron kasi ulit-ulitin natin, impeachment is a political exercise. Hindi yan secondary na lang yung mga legal dyan. Political exercise yan. Pero, sa ngayon, nakikita natin na at least dito sa natapos na 19th Congress, binalanse yung kanilang action. Which is, kasi nga, they are constitutionally mandated to perform their duties as the Senate acting as an impeachment court. Yun yung namin, yun yung ko dyan, yun yung pananaw ko dyan. Now, tungkol dun sa speakership, kahit siguro magsisigaw kami dito maghapon magdamag, at the end of the day, ang magdidesisyon, sila din dun sa House of Representatives. Kaya ngayon, tama yung sinasabi kanina ni Attorney General Garcia, sir. Ang initiative dapat manggaling dun sa mga congressional districts. Yung mga tao dapat gumalaw. Bulabugin nyo yung inyong mga congressman. Kalampagin nyo sila, oy, ayaw na namin dyan. Huwag kang magsiksik dyan. Pakinggan mo kami. Dapat ganun ang magiging action na ngayon. Kasi kahit anong sigaw namin dito, at the end of the day, sila mag-uusap doon. Kaya kailangan ang pagkilos manggaling doon sa congressional districts. Yung pong mga butante, yung pong mga butante nitong mga congressman na to, ng mga representante na to, sila po ang bulabugin ng kanilang mga butante, ng kanilang electorate, para po malaman nila ng mga congressman na ito kung ano yung totoong saloobin ng kanyang mga butante at ng bayan. Okay. Ang tanong kanina ay sino pwede pumalit sa walang iyang speaker?
Speaker. Siguro mayroon pang natitirang mabubuti sa Congress. Ano? Siguro hindi kaya ngayon nilaki na siguro kasi nga parang nawala na ako ng tiwala sa nangyayari sa ating bansa. Ano? So siguro si Speaker Benitez, Congressman Benitez siguro pwede kasi isang Ilonggo at yung Speaker kasi waray upay tulad ko isang waray ipalitan naman natin ng Ilonggo o kaya si Buano o Punga ba no? Pero si Panala, si Benitez na lang. So yun yung tanong si Benitez. Now sa ibang sitwasyon mahirap na marami. Alam nyo, sabi nga kanina magdamag, maghapon, hindi tayo maubusan ng isyu. Pero yung isyu na yan, paulit-ulit yan sa social media. Sa social media. Pero pinopromote ko lang muna ang aking YouTube ng Northern Luzon Filipino Guerrilla Forces, yung Pinoy Insight, at yung YouTube ko, Makabayan and Informative Channel. Ang objective ko doon, to educate Filipino to fight corruption and communism. That is my objective. Fight corruption and communism. Pag nawala ang corruption, wala nang communism kasi wala na silang issue. Wala na punto. Wala na silang babatikusin. Kaya mayroon nag-i-exist ang NPA, ang komunista, dahil may issue. Magnanakaw kasi ang mga nasa gobyerno eh. So, ang taong bayan, ito mga kapatid natin katutubo, iniinggan nyo ko na sumama sa Filipino Guerrilla Forces. Ang layunin natin, fight corruption, fight communism para kumanda ang bansang Pilipinas. Yun lang yun. May dagdag na pala ako. Kay Speaker Romualdez, yung San Juan Eco Bridge, di ba ang nagpagawa niya yung Marcos Sr.? Marcos Jr. rin ang sumira. Tarantado talaga, Bakit? Alam nyo bakit? Alam ko, alam ng iba eh. Kasi kumakalat sa softman ito, Dahil sa politika. Dahil hindi nanalo ang Marcos at Romualdez na taga Leyte, hindi nanalo sa Region 8, kaya ang binawian sa San Juan Eco Bridge. Ganun katarantado ang ating gobyerno. Salamat. Lalabas ng pondo. Lalabas ng pondo. Balikan ko lang po yung tanong bakit sa Senado hindi natin iniingit yung pagpapalit ng Senate President. Nakita naman po natin dun sa pagbabago ng yung mga nanalo sa election. I think, ako personally, I think it will come naturally kung merong need to change the presidency of the Senate dahil nagbago na po yung political landscape sa Senado. Unlike dito sa Kamara, sa mababang kapulungan, hindi pa natin alam kung ano magiging itsura niyan. I think yung majority has shifted to the other side in the Senate. And therefore, if they think they need to change the leadership of the Senate, they will do so dun sa 20th Congress. So, yun po yung aking pananaw doon sa bakit hindi namin hinihingi yung ulo ng presidente ng Senado. At rin naman po, kasi abogado, he's trying his darnest to do the right thing. Yung pag-remand is because ang aking paunawa doon is kasi gusto niyang malaman hindi ba na-violate yung constitutional provision na only one impeachment complaint shall be initiated against the same person within a 12-year period. Tatlo po kasi yung initial na final na verified complaint for impeachment. Yung una, tignan po ninyo ang timing, November 28, yung sumunod, December 4, yung pangatlo, December 18. Magkakalayo po yun. Pero ang sabi ng rules, House rules on impeachment, when the Secretary General receives a verified complaint for impeachment, he shall immediately refer the matter to the Speaker of the House, who will calendar the verified complaint within 10 session day.
So nasunod po ba yun? Kasi kung hindi po nasunod yun, merong violation and may defect yung ating articles of impeachment, it boils down to the jurisdiction of the Senate if they can forthwith proceed to trial. Yun po yung sitwasyon sa impeachment ni BP Sara. Okay. Sir, ayon po sa iba't ibang grupo sa buong Pilipinas, magkakaroon daw po kayo ng malawakang pagkilos, simultaneous, Luzon, Visayas, Mindanao. Kailan po ito magaganap? Kami po, yung grupo po namin sa Davao ay nag-organisa ng National Public Transport Coalition at marami na kaming kasabihan. Ngayon, si Ariel may nasa Cebu at yung ating personal assistant ng Manila Tax and Legal Association sa Region 6 nag-organisa po kami. At unti-unti po namin pinababati na ang nagarapan natin kay Speaker ay wala. Kaya kami po ay tuloy-tuloy. Ako mismo kasalukuyan sa Region 4A sa Cavite area, nagsisimula na po kami the Multi-Camp Association and the Minibus Association na sinasangkap na namin ngayon. So tuloy-tuloy po. Pag ito po ay na-unite na namin ang kabuuan ng Pilipinas, bubukso po ang malaking National Public Transport Coalition na iba't ibang mode of transport ng panlubang kasakyan. Ito po ang aming ginagawa. Yung amin naman din po mga kasamang professional, abogado nakikipagdalyasan na rin po sa basel, ito pong mga magdaragat, mga kapitan ng barko, at mga empleyado po ng air, katulad ng aming kasamahan sa Philippine Airlines. So ngayon po, ini-unite po namin ang 4 na transport, rail, land, sea, at air. So yun po ang aming kasalukuyan ginagawa sa aming National Public Transport Coalition. Okay, part naman sa Philippine Guerrilla Forces. Dapat sumali kayo dito kasi malapit na yung missile na pabagsak sa atin. Ano? So anong gagawin natin? So magkakaroon tayo ng training through social media ang training natin. Ang point ko dito, preparation lang yun. Ayaw natin ng gera, pero paano ko nandyan? Anong gagawin natin? Parang anong gagawin natin? Pakulo yun nagtanong. Ano? So ang Philippine Guerrilla Forces, ang objective namin ipag-unite ang lahat ng organization sa Pilipinas under United People's Initiative. Isa ako sa Pilipino na pinagkakaisa ko. Ang grupo kasi ng Filipino Guerrilla Forces, nationwide ito. Nationwide. Mayroon pa tayong international, mga commanders. Kung mapapanood nyo yung YouTube ko, marami na kaming commanders sa ibang bansa. At sa buong Pilipinas, from national down to sitio ang aming organization. Sitio commander, barangay commander, municipal commander, regional commander, and area commander. So nakapattern ang aking organization sa struktura ng BILD at saka ng Armed Forces. So ang objective namin, ipapa-under ko lahat sa United People's Initiative. Ang purpose nito ay para sa ating bansa. Kasi nga nakakasawa na kasi yung corruption. Ang objective talaga namin, labanan ang corruption. Yun lang. Change. Now, kung politika, atras mo na ako. Pero kung ang politician magkaroon ng MOA na fight corruption, sasali ang Filipino Guerrilla Forces. Pero pag wala fight corruption, we will never support the political person kung sino man yung pan. Hindi namin susuportan basta wala siyang objective na fight corruption. So, ulitin ko, pinagkakaisa natin lahat ng organization kung talaga ang layunin natin, sa kabutihan ng Pilipinas. Bakit pa tayo maghihiwalay-hiwalay? Iisa na lang tayo para sa isang direksyon. Ang Filipino Guerrilla Forces ay nagpa-under ng United People's Initiative. Ang MNLF under Norman Suarez ay affiliated sa amin. Ang KBL ay affiliated sa Filipino Guerrilla Forces. 8 malalaking organization affiliated sa Filipino Guerrilla Forces. Pero yung KBL hindi bagong
bagong kilusan ng lipunan. Hindi yon. Bagong kilusan ng leader ng Pilipinas under kay Rodel Tupaya, ano? Sa kasama ko dati sa Marcos supporter. So, ulitin ko, mayroon kaming pagkilos bukas regarding sa United People's Initiative. Kami rin magkakasama. Pag-uusapan namin ano ang kilos namin laban sa gobyerno sa pagbabago. Then, July 7, lahat kami ay pupunta sa Supreme Court na naka-uniforme. Lahat ng mga members ng mga dating men in uniform personnel. Okay, thank you. Kay Sir Jex po sa Citizens Crime Watch. Sir Jex. Yung sa akin po ay gurugtungan ko lang po yung sinabi ni Ken sa guerrilla forces. Kami po sa hanay ng transport ay tinitingnan namin yung sitwasyon ng isang babaeng nagdadagang tao na kapag nagsilang ng sanggol may kasabay na dugo. Ito po yung bagong buhay, yung bagong diktatura. Kung dumating sa ganung punto na isisilang ng isang bata, ng isang nagdadagang tao, ganun po ang sitwasyong mangyayari. Hindi po kami titigil hanggang hindi po